Puri ng Diyos, minamahal, at tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. At ang ating mabait na Diyos, minamahal, ang magpanalangin at magbendisyon sa Kanya. So let us pray. Babagpanan naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Dalangin po namin na yung gabay at patnubay, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maunawaan namin ang salita mo. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, magyabang lingkod doon na sa ganang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth, leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, gawa't na lang ng kaaway, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness. In Jesus' name, amen and amen, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay ni Diyos, minamahal, at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Strata Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, to their beloved children, to whole blessed Almeida family, and pleasant evening po, minamahal, sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran na narito, baguhan at mga datihan, mga minamahal, ay magandang mga minamahal gabi na po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating minamahal mga bisita, ating beloved visitors, mga minamahal, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay ni Diyos. To all our beloved webcast viewer po, mga minamahal sa buong mundo, ay aming pinapaabot ang aming pangungumusta sa inyo pong lahat, aking mga katuwang sa gawain ng ating mahal na Panginoon, beloved co-workers, beloved co-preachers, sa ating pong mga mag-aawit, to all our beloved musician, sa ating pong lahat ay magandang gabi na po, minamahal, sa inyo pong lahat. Luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon, tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pakikinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, na siyang pagkain, minamahal ng ating mga kaluluwa, ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ating pong mga papel, ihanda po natin ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat ay ating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen? Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya't napakahalaga na tayo po ay dadalo, a-attend sa ganitong mga fellowship, sa ganitong pong pagkakatipon, mga minamahal, upang mapakain natin ang ating mga kaluluwang uhaw, ang ating mga kaluluwang nagugutom sa salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, sapagkat mga minamahal, hindi po natin mapapakain ang ating kaluluwa ng mga literal na mga pagkain. Kaya't kahabag-habag yung mga tao na walang oras at panahon para makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Although na mga minamahal, malusog ang kanilang mga katawan, ngunit spiritually, ang kanilang mga kaluluwa ay nangangayayat sapagkat hindi po sila nakakarinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo po ay dadalo sa ganitong mga pagkakatipon upang mapakain po natin at mabusog ang ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, when love is tested. When love is tested. Kapag ang pag-ibig ay sinusubok, mga minamahal, madali pong sabihin yung salitang pag-ibig, ngunit mga minamahal, napapatunayan kung gaano kasinsiro, gaano kadedicated ang isang tao, gaano niya kamahal ang ating mahal na Panginoon kapag siya po ay dumaranas ng mga pagsubok. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't ang ating maikling topiko ngayon is when love is tested. Unang talata po, minamahal, from the book of Matthew, chapter 16, verse 25. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 16, talata po ay 25. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas, ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin
ay makakasumpong niyaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. In verse 25 sa Tagalog, sapagkat ang sino mang mag-ibig, amen, ang sino mang mag-ibig na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kapag tayo po ay maghanap ng buhay para lang sa ating sarili, everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, tayo po ay mawawalan. Ngunit kung tayo po ay mawalan ng buhay dahil sa ating mahal na Panginoon, dahil sa Ebanghelyo, dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay makakasumpong niyaon. Ang minimension dito, mga minamahal, ay yung eternal life. Amen? Yung buhay na walang hanggang. Yun po ang minimension ng banal na Biblia. Marami pong mga early Christians, mga minamahal in early times, na inoffer nila yung kanilang buhay para sa Ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Alam po ba ninyo ang Biblia, before po ito na-bookbind, year 1611, before na-bookbind ang Biblia, minamahal, marami pong dugo ang dumanak. Marami pong mga minamahal nawala ng buhay. Marami ang nagsakripisyo para ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay maging malaya na maipangaral sa lahat ng dako, sapagkat noong unang panahon ay ipinagbabawal, mga minamahal, ang pagbasa ng Biblia. Ipinagbabawal ang pangangaral ng Ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay magpuri at magpasalamat ngayon sapagkat malayang-malaya nating napapakinggan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kapag mawalan ka ng buhay dahil sa Ebanghelyo, mawalan ka ng buhay dahil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa ating buhay na Diyos, sabi ng Biblia, ang masumpungan mong buhay ay hindi yung buhay na pansamantala lang, bagkus ang buhay, mga minamahal, magpakailan-kailan pa man. That is eternal life. Yan po ang ipinangako ng mahal na Panginoon, buhay na walang hanggang. Amen? Yung buhay natin dito sa lupa, temporaryo lang po ito, mga minamahal. Mainam na kung mag-edad tayo ng 70 years old, ng 80, ng 90, mga minamahal. Swerte kung aabot tayo ng 100 dahil may subsidy ang government na kapag umabot ka ng 100, merong 100,000 ka din, mga minamahal, na matatanggap galing sa gobyerno. Pero bibihira na lang ang umaabot ng ganyang edad. Amen? Bakit po? Life is too short. Yung buhay natin dito sa lupa ay napakaikli. Ikumpara mo sa buhay natin sa hinaharap. Amen? Yung buhay natin dito sa lupa ay napakaikli. Pero yung buhay natin sa hinaharap, that is eternal life. Buhay na walang hanggang. Mga minamahal, ibig sabihin ng walang hanggang, walang katapusang buhay ang buhay natin sa kabilang buhay. Because there is life after death. Mayroon pong buhay sa kabila ng kamatayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naniniwala po ba kayo that there is life after death? Ang lahat pa ay magsabing amen. So therefore we conclude, mga minamahal, na totoo ang sinabi ng Biblia na mayroon pong buhay na walang hanggang. There is life after death. Mga minamahal, yung buhay pala ng tao ay hindi hanggang dito lang sa lupa. Pag mamatay tayo, mga minamahal, may buhay pa sa likod ng kamatayan, at ang buhay natin sa likod ng kamatayan ay mas mahaba pa, walang hanggang buhay. Ang buhay natin likod sa ating kamatayan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi ng Biblia, maghanap ka ng buhay para lang sa iyong sarili. Hindi para maluwalhati ang Diyos, hindi para mapaluguran ang mahal na Panginoon. Mawawalan ka ng buhay. Yung minimension dito, yung eternal life. Pero kapag mawalan ka ng buhay, dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, mawalan ka ng buhay, dahil ibinigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, masumpungan mo ang buhay na walang hanggang na ipinangako ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, maraming mga magulang na handang ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang anak. Ang mga anak din, ganun din. Mga minamahal, may mga anak na
Totoo, may mga anak na pabaya sa kanilang mga magulang, hindi naman lahat, amen? Pero may mga anak na handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang mga magulang. Meron ding magulang na pabaya sa kanilang mga anak. Meron po ba? Meron bang magulang na pabaya sa kanilang mga anak? Meron po, mga minamahal. Yung mga magulang na, mga minamahal, magbubuntis, pagkatapos, minamahal, hindi kayang palakihin ang kanyang anak, mga minamahal, iiwan na lang kung saan-saan ang bata, i-abandon yung kanilang mga anak. Mga minamahal, ito po yung mga magulang na pabaya sa kanilang mga anak, pero mas marami ang magulang na handang mamatay para sa kanilang anak. Meron ding mga anak na they are willing to risk their life para sa kanilang loved ones, para sa kanilang mga mahal sa buhay. Di ba? Merong ganoong mga tao na sobrang dedicated. Ibibigay ang buhay para sa mga anak. Ibibigay ang buhay para sa mga magulang. Yung mga sundalo natin at mga pulis sa bansa ng Pilipinas, handa nilang ibigay, minamahal ang kanilang buhay para sa kanilang bansa. Yun po yung kanilang mga minamahal, tinatawag po natin that is code of patriotism. Amen? Code of patriotism. Na handa silang ibigay ang kanilang buhay, ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang bansa. That is word patriot. Ang sabi po rito, a person who defends his country against the enemies and willing to die for the cause of the nation. That is word patriot. Amen. Dinidefine po yung Biblia, yung salita ng ating mahal na Panginoon, kapag ikaw mga minamahal isang patriot, mga minamahal isang tao po ito na dinidepensahan yung kanilang bansa laban sa mga kaaway at handang mamatay, mga minamahal, para sa kapakanan ng kanyang bayan. That is word patriot. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi naman dito, yung mga mananampalataya naman, mga minamahal, mga Bible believer, na handang mamatay para sa kanilang pananampalataya, ang tawag naman dito ay mga martir. Amen? At ang word na martir, it defines to a person who is killed because their belief and their faith. Ito po yung mga tao, mga minamahal ko na handang mamatay, mga taong pinatay dahil po mga minamahal sa kanilang paniniwala at dahil po sa kanilang mga pananampalataya. Ang tawag sa kanila ay mga martir. Amen. Although na mga minamahal, may mga threat na yung kanilang buhay. Binabalaan na sila'y papatayin. Ngunit mga minamahal, handa nilang suungin maging ang kamatayan, maipakita lang sa mahal na Panginoon yung lalim ng kanilang dedication. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya in early church, maraming mga Kristiyano ang namatay dahil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mas mahirap yung kanilang trials, yung kanilang pagsubok. It is between life and death. Ipinagbabawal kasi noon ang mga minamahal paglakad sa landas ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag sa kanila noon, kapag yakapin mo ang pananampalataya patungkol kay Kristo, yakapin mo ang aral patungkol kay Kristo, mahalin mo ang aral patungkol kay Kristo, ang tawag sa iyo ay heretics, mga minamahal. Laban ka sa relihiyon. Kaya ang ginagawa, pinipersecute, ini-execute. Amen? Pinapahirapan, tinutorture yung mga unang mananampalataya. Ang purpose nila ay iwanan ang paglilingkod, mga minamahal. Yung purpose nila, bakit tinutorture yung mga believers? Bakit ini-execute yung mga believers? Bakit pinapahirapan? Imagine, ang iba sa mga unang mananampalataya, pinapalapa sa leyon ng buhay. Grabing execution. Ang iba sa kanila, mga minamahal, sinusunog ng buhay. Ang iba sa kanila, mga minamahal, ay mga minamahal, binibitay, pinaghahati-hati sa magitan ng mga lagari. Grabing torture sa kanila. Ganun yung hirap ng paglilingkod in early times. Mabuti nga ngayon, hindi na ganun eh. Hindi na ganun kahigpit yung persecution na pinagdadaanan ng mga believers sa ating panahon ngayon. Amen? Yung mga bully, yung mga discrimination na ating nararanasan, wala po yan sa kalingkingan na nararanasan ng mga apostles in early time. Napakahirap, napakahigpit ng kanilang paglilingkod. Buhay po, minamahal ko, ang nakataya. Imagine, sasamba sila doon sa mga lungib. Naghuhukay sila ng mga lupa. Doon sila sa ilalim ng lupa, sumasamba. Sikreto, patago yung kanilang pag-worship. Patago yung kanilang paglilingkod. Bawal sa kanilang magsalita ng mga banal, mga holy word. Bawal sa kanila. Papatayin sila. Kaya marami sa kanila ang pinatay, kinitilan ng buhay
Dahil po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag po sa kanila ay mga martir. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, tayo pong mga anak ng Diyos, para sa atin ang kamatayan ay tagumpay. Amen? Sabi ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya hindi po pakibasa natin ang pangalawang talatang ito, mga minamahal. Hanggang 3 talata lang po tayo at tayo po'y aawit na sa mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, kabanata ay 1, talata po ay 21. Sapagkat ang saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. For to me to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Apostle Paul, para sa akin, minamahal, amen, ang mamatay ay pakinabang. Ang mabuhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon ay pakinabang din. Everybody shout, praise the Lord. Mabuhay kang naglilingkod sa mahal na Panginoon, isang dakilang pakinabang. Bakit? Ang buhay mo ay hindi mo sinasayang sa mga bagay na walang kabuluhan. Mabuhay ka na naglilingkod sa mahal ng Panginoon, ang buhay mo ay magiging mahalaga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kawawa yung mga taong nabubuhay na walang panahon, mga taong walang oras sa pagpupuri, mga taong walang oras sa pagsamba, mga taong nakafocus lang ang kanilang atensyon para sa kanilang pangsariling kaligayahan, nakalimutan na nila, mga minamahal, na yung purpose ng creation. Bakit create ng Diyos ang tao? Upang ang tao ay magpuri sa Kanya, upang ang tao ay sumamba sa Kanya, upang ang tao ay magpasalamat sa Kanya. Pero nakakalungkot sa ating panahon ngayon, iilan na lang ang marunong magpasalamat. Iilan na lang ang marunong maglingkod sa Panginoon. Iilan na lang ang nasa totoong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya we are blessed among the blessed dahil tayo po ay tinawag, pinili, kinahabagan ng mahal na Panginoon. At ngayon, tayo po ay nabubuhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang buhay natin ay may pakinabang. Kaya ang Kristiyano, mamatay ka man, mabuhay ka man, may pakinabang. Mamatay ka man, mga minamahal, ang kamatayan ay isang napakalaking kapakinabangan para sa mga anak ng Diyos. Bakit po? Pipikit tayo dito sa lupa. Pagdilat ng ating mata na andun na tayo sa piling ng Panginoon at inaaliw, mga minamahal, ng mga anghel ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya para sa atin, ang kamatayan ay malaking biyaya. Alam po ninyo, in early church, mga minamahal, ang sabi po nito ng ating pinapag-aralan, yung mga persecutor na nagpa-persecute sa mga believer, ang sabi nito, mga minamahal, they are all amazed. Namamangha sila. Nagtataka sila, mga minamahal. Why? Mga minamahal, because even the believers face their death, they are gladly embrace their faith. They are gladly embrace their destiny. Kahit po, mga minamahal, pinapatay na sila, pinapahirapan na sila. Imagine, pinapakain sa leon. Ang iba sa kanila ay binibitay ng patiwakal. Ang iba sa kanila, mga minamahal, ay sinisilaban ng apoy ng buhay, mga minamahal. Ang iba sa kanila ay itinatali ang kaliwang kamay, kabilang kamay, 4 na kabayo. Amen? Ang 2 paa ay nakatali, 2 kamay ay nakatali. Sabay-sabay pinapatakbo yung 4 na kabayo. Nagkakahati-hati yung kanilang mga katawan. Amen? Pero nagtataka yung mga persecutor sa kanilang panahon, bakit ang mga taong ito'y mamamatay na lang nakangiti pa? Bakit ang mga taong ito'y mamamatay na lang may galak pa sa kanilang puso? Hindi po nila alam na sa ating mga anak ng Diyos, ang kamatayan ay pagbukas ng pintuan ng langit, minamahal. Kaya hindi tayo nangangamba. Anytime, kunin tayo ng ating mahal na Panginoon. Walang takot sa puso natin dahil alam natin ang buhay dito ay higit pa ang buhay doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inayakap nating buhay, hindi ang buhay natin dito sa lupa. Dahil dito sa lupa, puno ng takot, puno ng pangamba, puno ng pagkabalisa. Ang buhay dito sa lupa, puno ng panganib, karamdaman, sakit, mga minamalnarya ng iba't ibang mga kriminal. Kaya nga sinabi ng Biblia, sa huling mga araw, ang panahon ay magiging mapanganib, mga minamahal. Kaya para sa atin, kung tayo ang tatanungin, mas gusto natin ang lugar ng langit. Dahil ang lugar ng langit nandoon, mga minamalang wagas na kapayapaan, kapayapaan na kailanman ay hindi na maagaw mula sa iyong mga kamay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Pinahihirapan ang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa kanilang panahon. E tayo ngayon, spiritual warfare po ito, mga minamahal. Yung kanila talagang dugo sa dugo, laman sa laman. Hinuhuli sila, pinapatay. Ang purpose ay para mapigilan ang paglaganap ng ebanghelyo ng Diyos. Amen? Matigil ang mga taong sumusunod sa landas ng mahal na Panginoon. Pero the more na pinipigilan, mga minamahal, the more na dumadami yung mga umiibig sa mahal na Panginoon. Mas lalong dumadami, mga minamahal, yung mayakap sa kaligtasan at buhay na walang hanggang na ipinapangaral ng ating mahal na Panginoon. Si Apostle John, isang apostol, mga minamahal ko na kapatid ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, he was faced the execution. Nahuli siya, may mga threat na sa kanya, mga minamahal, ngunit alam po ninyo, hindi po sila natakot sa banta ng kamatayan. Dahil mas gusto nilang mamatay, mga minamahal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakausap sila, mga minamahal, na tumigil na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iwanan ang landas ng ating mahal na Panginoon. Ngunit the more na sila po'y pinipigilan, the more nagigil sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. He was faced the execution when he was boiled in the huge basin of boiling oil. Amen? Ang gagawin sa kanya, yung execution na gagawin sa kanya, imagine, magpapakulo ng mantika sa isang malaking kawa. At si John ay doon ihuhulog. Amen? Kinukondisyonan siya na kung ititigil mo, because ang sabi ng Biblia, because he was tremendous preaching the gospel in all places. Amen? Talagang mainit, maningas, walang takot na ipinapangaral niya ang ebanghelyo at salita ng mahal na Panginoon sa lahat ng dako. Kaya mayroong banta ng kamatayan sa kanya. Siya po'y i-execute, ilalagay siya sa isang malaking kawa na pinakuluan ng kumukulong mantika at doon sa ihuhulog. Amen? Amen? Kayo kaya, ganun ang execution sa atin. Nasasabihin, sige, wag na kayong dumalo. Pag dumalo kayo, papakuluan kayo dito sa malaking kawan ng mantika. Diba? Siguro ang iba sa atin, maraming aatras, maraming tatalikod. But John, the beloved, si John, mga minamahal, hinarap niya ang kamatayan, hinarap niya ang execution, hinarap niya yung grabing torment sa kanya, hinarap niya ang kamatayan para lang mapatunayan niya na labis niyang iniibig ang kaligtasan na ibibigay sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Di baling mawalan ng buhay. They are willing to risk their life. They are willing to die, mga minamahal, for God's sake, para sa mahal na Panginoon. Handa silang mamatay. Handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa ating mahal na Panginoong Jesus. Imagine, papakuluan ka sa isang malaking kawan ng kumukulong mantika. Ang kondisyon kapag iwanan mo ang mahal na Panginoon, hindi itutuloy. Pero si John, mga minamahal, inaccept niya, hinakap niya yung kanyang faith, hinakap niya yung kanyang destiny na alam niya, mga minamahal, kung siya'y mamamatay dito sa lupa, may langit pa na naghihintay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Revelation chapter 14, verse 13. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, talata po ay 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Blessed are the dead which die in the Lord. Blessed are the dead which die in the Lord. Mapalad yung mga namatay kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everything are temporary. Maging buhay natin na hindi natin tiyak, hindi natin hawak. Hindi nga natin alam kung buhay pa ba tayo bukas, minamahal.
Amen? Dahil hindi natin kontrolado ang buhay natin. Hindi natin hawak ang buhay natin. Pero ang Biblia, mga minamahal, nagbibigay ng pag-asa. Ang sabi ng banal na Biblia, "Blessed are the dead which die in the Lord." Kung mamatay ka man lamang, mamatay ka na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tiyakin mo na kung ikaw ay mamamatay, mamatay ka na nasa kamay ka ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay mamamatay, tiyakin mo na ikaw ay mamamatay, na ang buhay mo ay ibinigay mo sa mahal na Panginoon dahil may langit na naghihintay para sa iyo. Pero kung mamatay ka mamaya, mamatay ka bukas, mamatay ka makalawa, dahil hindi niya natin tiyak ang kamatayan, ang tiyak lang natin yung buhay na ginamit na natin. Amen? Pero yung natitira sa mga buhay natin, hindi natin alam kung ilan na lang ang natitira dyan. Yung mga natitirang buhay, kung taon na lang yan, kung buwan na lang yan, kung araw na lang yan, na natitira sa buhay mo, make it sure kapatid, yung natitirang buhay na nasa iyo, igugol mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibigay mo ang mga natitirang oras sa mahal na Panginoon. Ibigay mo ang natitirang araw mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. They are blessed. Sabi ng Biblia, "Blessed are the dead which die in the Lord." Mapalad ka o mamatay ka na kay Kristo. Pero kahabag-habag, amen, kaawa-awa, yung mga taong mamamatay, yung mga taong namatay. Naalala ko, last November 13, 2008, kami po ay buhay na saksi sa napakalaking bagyo, trahedya sa dako ng Tacloban City. Kitang-kita ng aming dalawang mata, mga minamahal, yung napakaraming patay sa kalsada. Hindi mabilang, mga minamahal. Ang sabi ng presidente ng Pilipinas, the time former President Noynoy Aquino, mga minamahal, ang sabi niyang balita nila ay 6,000 lang ang namatay dahil yun lang ang nakasulat doon sa master list, mga minamahal. Siyempre ang iba na nasa Tacloban, ang iba doon ay doon lang nagtatrabaho pero hindi dyan mga botante. Amen? Ang iba naman dyan nakatira pero sa ibang lugar bumoboto, mga minamahal. Yung mga bata, mga minamahal, everybody shout praise the Lord. Kaya rough estimation nila, mga minamahal, almost 20,000 mga minamahal ang namatay at that time. Nakakatakot, kahindik-hindik, karimari-maring mga minamahal. Yung lugar, mga minamahal ng Tacloban, kahit saan ka tumingin, may patay. Walang mga damit, mga minamahal. Dahil malalaking dalawang tsunami ang pumalo sa Tacloban, yung ibang mga tao ay naanod ng malaking alon. Pagbalik, mga minamahal, nagkakasabit-sabit ang kanilang mga damit. Halos walang saplot, mga minamahal, ang iba, mga patay. Yung iba'y nakataas ang kamay, matitigas na, mga minamahal. Amen. Nakakalungkot, sila'y namatay na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. The big question is, saan papunta ang kanilang mga kaluluwa? Amen? Saan patungo ang kanilang kaluluwa? Yun ang mabigat na tanong, sapagkat ang sabi ng Biblia, kung mamatay ka kay Kristo, amen, ay pakinabang, langit at buhay na walang hanggang ang naghihintay sa iyo. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Si Apostle James, mga minamahal, when he refused to deny the faith, his faith to our loving God, he was executed. Kanya pong tinanggihan, mga minamahal. Amen? Tinanggihan niya yung offer ng mga tao. Mas sinakap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nito, he was thrown over 100 feet down from the southwest pinnacle of the temple. Siya po ay inakyat. Amen? Yun ang parusa naman sa kanya. Si John, pakukuluan ng mantika sa isang malaking kawa. Si John, mga minamahal, si James naman ay dinala doon sa pinnacle, pinakamataas na pinnacle. Ibig sabihin ng word na pinnacle ay taluktok. Taluktok ng templo. Doon nila inakyat, mga minamahal, si James. 100 feet, just imagine. Amen? Hinulog si James doon. Amen? Amen. Pero sabi nila, hindi namin ito gagawin sa iyo kung i-deny mo ang iyong pananampalataya. Kung tatalikuran mo ang iyong pananampalataya. Pero si James, niyakap niya yung kamatayan. Mas lalo niyang inibig ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hinulog si James. Nagkalasog-lasog yung kanyang katawan. Maraming pilay, maraming sugat. Siyempre, 100 feet. Just imagine, mga minamahal. Ganun kagrabe yung persecution in their time.
100 feet, hinulog siya. Nagkalasog-lasog yung kanyang katawan. Ngunit ang sabi rito, mga minamahal, when they discovered that James was still alive, nahulog siya, pero hindi siya namatay. Amen. Pero when they discovered that James was still alive, ang sabi rito, and survived the fall, his enemies beat him to death with a fuller's club till die. But they are all amazed. Amen? Dahil si James, although mga minamahal na pinipersecute nila, in-execute nila, mga minamahal, si James ay galak na hinaharap ang kamatayan, mga minamahal, para sa kanya. Dahil alam niya, mga minamahal, na may langit na naghihintay para sa kanya. Natuklasan nila na si James pagkatapos mahulog sa southwest pinnacle ng temple, 100 feet ang nahulugan, na-discover nila na buhay pa rin si James. Ang ginawa nila, hinuli nila si James. Pinagpapalo nila ng kahoy si James, hindi lang ordinaryong kahoy, merong matutulis na pako sa dulo na bawat hampas sa kanyang katawan, may dalang laman, mga minamahal. Amen? Nangyari ito sa kanila dahil naglilingkod sila sa mahal na Panginoon. Terribly, yung persecution sa early church, ikumpara sa ating panahon ngayon. Pero sabi ng banal na Biblia, because they are sincere in their faith, because they are dedicated in the Lord, amen, they are willing to die and risk their life para lamang, mga minamahal, mapatunayan nila na iniibig nila ang ating mahal na Panginoon. Ay ang ating topiko, mga minamahal, when love is tested, darating ang panahon, ikaw at ako, susubukin din yung ating pananampalataya. Amen? Darating ang pagpanggigipit ng gobyerno para lamang tanggapin natin yung marka ng 666. Itong nangyayaring vaccination last year, mga minamahal, ito'y sample pa lang, ginigipit ang mga anak ng Diyos. Para sa mga unbeliever, okay lang sa kanila. Convenient para sa kanila. Okay lang sa kanilang tumanggap, mga minamahal, ng vaccine. Pero sa atin ng mga anak ng mahal na Panginoon, natatakot tayong tanggapin ang mga bagay na yan dahil baka yan na po, mga minamahal, ang ilalagay sa ating tatak ng numero ng kaaway na 666. Nag-iingat lang tayo, concern lang tayo para sa ating kaligtasan. Darating ang panahon, matinding kagipitan, sabi ng Biblia. Kagipitan na hindi pa nangyari mula sa simula. Kaya sabi ng Biblia, kayong mga anak ng Diyos, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagdating ng kawakasan, sa pagdating ng matinding kahirapan, dahil sa panahon na yan ay susukatin, mga minamahal, ang inyong katapatan at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Si James, si John, hindi nila tinakbuhan at tinakasan ng kamatayan. Hinarap nila ang kamatayan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, yung love natin sa Diyos, even death can conquer, mga minamahal. Kahit ang kamatayan ay kayang ma-overcome, kayang mapagtagumpayan, mga minamahal, ng ating labis na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ngayon, magtatanong tayo, mga minamahal, why they are willing to risk their life and to die for the Lord? Bakit, mga minamahal, handa silang mamatay para kay Kristo? Bakit handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa mahal na Panginoon? Unang-una, mga minamahal, dahil iniibig nila ang mahal na Panginoon, higit pa sa pag-ibig nila sa kanilang mga sarili. Pangalawa, mga minamahal, they believe that there are better life, mga minamahal, sa likod ng kamatayan. Merong higit na buhay na ibibigay ang mahal na Panginoon kung tayo po ay mamatay dahil kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakalaga, minamahal, na maunawaan natin na ngayon pa lang, minamahal, ay handa natin ang ating mga sarili sapagkat darating ang panahon, darating ang oras, mga minamahal, na tayo po ay gigipitin. Ngunit sabi pa nga ng Biblia, huwag tayong mabahala, huwag tayong matakot, sapagkat tapat ang Diyos na nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yakapin ang kaligtasan, unahin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit ano ang mangyari, minamahal, huwag nating bibitawan ang ating kaligtasan. Amen? Pahalagaan natin yung pangako at salita ng mahal na Panginoon. Naalala ko yung aking sister-in-law, nilabi natin Dory Biong, minamahal, isang full-time worker sa dako ng Tacloban. Alam po ninyo, before siya nakakilala sa mahal na Panginoon, meron siyang physical and spiritual illness. Meron siyang sakit, mga minamahal. Yung kanyang sakit sa spiritual, wala siyang peace of mind.
Wala siyang peace of heart, mga minamahal. Walang kapayapaan sa kanyang puso, sa kanyang isip. Magulo ang kanyang buhay. Hinahanap niya ang kapayapaan. Hinahanap niya ang kagalakan. Ngunit hindi niya masumpungan ang kapayapaan at kagalakan na kanyang inaasam. Plus, meron pa siyang mga minamahal leukemia. At the same time, mga minamahal migraine na nagpapahirap sa kanya. Iba't ibang uri ng sakit ang nagpapahirap sa kanya. One day, mga minamahal, gumawa ng paraan ng mahal na Panginoon para sa makalapit sa Diyos. Amen. Mga minamahal, siya'y nakadalo sa gawain ng Jesus. Miracle Crusade, International Ministry. Siya po'y nakinig ng mga patotoo, mga minamahal, terribling mga patotoo, karamdaman, gumagaling, TB, leukemia, cancer, mga taong tinanggihan na ng mga doktor, mga minamahal, may mga taning ng buhay dito sa gawain ito, ipinapagaling ng mahal na Panginoon. Kanyang narinig ang mga patotoo, walang kapayapaan, walang kagalakan, ngunit nang tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, ang buhay nila ay naging maayos. Kaya siya po ay tumanggap ng bautismo. Naglingkod sa mahal na Panginoon. Na-in-love siya sa Diyos. So kanyang first love sa mahal na Panginoon. Miyerkules dumadalo, Biyernes dumadalo, Linggo dumadalo. Mga minamahal, ang malaking problema, ang kanyang threat, ang hadlang sa kanya, yung kanyang beloved husband, mga minamahal, dahil ayaw ng husband niya na siya'y maglilingkod, sinasaktan siya, binugbog siya, mga minamahal. Huwag lang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pero yung ating kapatid, mga minamahal, nasa isip niya, nasa puso niya, na sa Diyos ko nasumpungan ang kapayapaan, sa Diyos ko nasumpungan ang kagalakan, dito gumaling ang aking karamdaman, paglilingkuran ko ang mahal na Panginoon habang ako'y nabubuhay. Mga minamahal, dumadalo sa gawain. Pag uuwi niya ng bahay, yung kanyang damit ay nasa labas na. Itinatapon ng kanyang beloved husband. Sinasaktan siya, mga minamahal, para lang hindi magpatuloy, ngunit hindi siya nagpapapigil. One day, mga minamahal, araw ng gawain, siya po'y dumalo, umaten siya, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon dahil iba tayong mga anak ng Diyos. Ang totoo nating kapahingahan ay narito sa bahay-sambahan. Naihimlay, nakapagpapahinga ang ating mga kaluluwa kapag tayo ba'y dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Alam ninyo, minamahal, dumating yung kanyang beloved husband, kinaladkad siya palabas, binubugbog siya, sinasaktan siya, at yun po yung huli naling away, mga minamahal. Pagdating sa bahay, kinausap siya ng kanyang beloved husband, ano ang pipiliin mo, yung gawain ng Jesus Miracle Crusade o ako? Ang sabi niya sa kanyang beloved husband, mas gusto kong paglingkuran ang mahal na Panginoon dahil sa Diyos ay may katiyakan, sa Diyos ay may langit, sa Diyos ay may buhay na walang hanggang. Maniwala kayo, iniwanan siya ng kanyang asawa, kasama mga minamahal yung kanyang 3 anak, siya po ang nag-alaga. Nag-full-time worker sila, mga minamahal, sa loob ng pastoral house dahil iniwan na siya ng kanyang asawa, mga minamahal. Ngunit ni katiting na pagsisisi ay hindi niya pinagsisihan na mas pinili niya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, siya po'y pinagpala ng ating buhay na Diyos, lalo tigit sa mga pagpapalang espiritual. Kapag piliin mo ang Diyos, higit sa anumang mga bagay, walang kalugian, mga minamahal, kapag piliin natin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag natin ipagpalit ang langit sa mga bagay lang na material. Huwag natin ipagpalit ang langit sa mga bagay lang na lilipas. Huwag natin ipagpalit ang langit sa mga bagay na hindi mananatili magpakailan-kailan paman. Piliin natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggang. Sa mga oras nito'y awitan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, minamahal. Luwalatihin natin ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos, hindi kita ipagpapalit. Makita mo yung grabing persecution in the early church. Pero mas sinakap nila ang pangako ng mahal na Panginoon. They're willing to die. They're willing to risk their life for their faith. Marami sa kanilang namatay. Marami sa kanilang pinahirapan. Ngunit hindi nila ipinagpalit ang langit at buhay na walang hanggang na pangako ng mahal na Panginoon. At ang iyong katapatan, ako'y naluluhan sa aking Kagalakan. pagkat kayo'y talay ko na. Yes, Lord. Hallelujah. Ang pangako mong buhay na wala
kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Sa sunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkat hindi lang iyong katapatan sa hapon. Sa buhay ko'y kayo lang, kahit ka may pasubok pa. Ang pananalig ko sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kalalaka, pagkat kayo'y taglay ko na. Sabay-sabay tayo umawit, minamahal. Sabay-sabay natin purihin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah! Di kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang sunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa hapon. Dumating man na pagsubok sa buhay ko, manawagan lagi ang dakilang pangako mo. God, hallelujah! Di kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang sunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. Hallelujah! O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa hapon ko. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, nagmasdan na lagi ang dakilang pangako mo. Di kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang sunod ko sa'yo, di kita Yes, Lord! ipagpapalit. O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa hapon. Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Para sa ating minamahal na bisita, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Kayo po'y narito, hindi po ito disgrasya. Kung ito'y grasya, biyaya ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ang humipo sa inyong puso. Ang Diyos ang nagdala sa inyo sa lugar na ito. Tandaan palagi natin ang buhay natin na hindi natin pag-aari. Yung buhay natin ay pansamantala lang. At mahalaga kung tayo nabubuhay, mabuhay tayo na na kay Kristo. At kung tayo mamamatay, mamatay tayo na na kay Kristo para langit ang ating patutunguhan.